Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 na election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Laban. Ang bawat isa sa inyo ay babalik sa inyong posisyon. Ibabalik kayo sa inyong posisyon. Nagsasabing to serve and protect. Ibabalik din naman kayo kung sakali buhay nyo o lumisin nyo. Alang-alang sa inyong mga pamilya. So now, this is all my challenge to you guys. Look at your children's eye and talk to them, ask them, am I doing the right job? Protect these crooked politicians. I dare you all. Tignan nyo, bata sa mata ang mga anak ninyo. Tignan ninyo, kahabag-habag, nakalagayin. Boss, alam ko pong pahalukin, kasi yung iba sa inyo nakatira sa mga squatter area. Alam ko yun. May mga barkada ko, may mga pinsan ako, nakatira sa squatter area. Okay, sabihin na natin nakatira sa squatter area, tignan nyo na lang yung sarili nyo kalagayan. Ang kalagayan nyo mismo na sa loob ng squatter area na kung saan pinabayaan kayo ng gobyerno. Ha? Hindi nyo ba nararanasan na masama kayo sa mga na-demolish sa mga squatter area because the government failed to provide shelters
for these poor people. Or how much more yung the government also failed to provide decent livelihood. Yun na lang, tingnan natin. Decent livelihood. Equal protection of the wealth. Bahala kayo. Boss, at least, i-challenge ko kayo. Tignan nyo sa mata ang mga anak ninyo. Kasigan nyo sa mata ang mga na if you are doing the right job, am I doing the right job, anak? Nagginagawa ko ba ng tama ang kabataan? Anak, inyo na lang ang isipin ninyo. Bossing, to tell you all, I am a PWD! Half of my visions is already blind. Kaliwa na mata ko bulag na. May putang ina na dito ako. Sa harapan dito, hinaharap ko kayo. Para sabihin sa inyo, ginagawa ko ito para sa anak ko. PWD ako. I'm half blind. That's for the fact. And if you don't want to believe me, I have with me my PWD card. Putang ina. Boss yan. Ma-realize ko naman sana ang importance ng ginagawa namin dito. Mata sa mata, tignan nyo ng anak ninyo. I tell you all, na matapos na to, umuwi ka ng bahay, kausapin nyo ng anak nyo. Masinsina na. Ito, dispersal. Washing dispersal naman bossing. Dispersal to bossing. You're doing a dispersal. Alam ko, dapat ang pinapaikutan niyo yung mga kriminal. Yung kriminal ba kami? Hindi! Hindi! Kami ba ang lumalabag sa batas? Hindi! Bakit kami ang pinapaikutan nyo at kami ang pinapaalis nyo? Dapat ang pinapaalis yung mga magnanakaw, di ba? Tama! Gusto nyo ba magalit? Gusto nyo ba kaming mga Pilipino nagpapasweldo sa inyo ang matakot sa inyo? Sir, pawis lang kami. Sir, ano lang wag nyo lang kaming i-disperse. Nakita nyo naman, nagbe-bent out lang. Mula doon hanggang dito, lahat kami galit. Walang nananakit. Okay? Hindi kami kriminal para kami ang pigilan nyo. Dapat nga, sabi nga ng mga bata, gusto nilang maging pulis para manghuli ng magnanakaw. Tama! Nagtiwala sa pulis! Magtambay na lang ako. Pero asan yung mga pulis? Pinipigilan tayo habang ginagawa natin yung trabaho nila. Kaya namin kayo sinisweldohan para huliin ang mga magnanakaw. Hindi para gawin namin yung trabaho nyo. Pinapasweldohan na namin kayo para huliin yung mga magnanakaw. Gagawin pa namin yung trabaho nyo. Sobra-sobra naman yan. Tinutulungan kayo ni Marcos! Pinapadami niya ang mga